Good day, everyone. We are the Group 3 and we will discuss planning and goals. Throughout this lesson, we will discuss what is planning, and also we will discuss the types of planning, benefits of planning, levels of planning, nature of a goal, characteristics of a goal, and also the types of goals. Good day, everyone. We are the Group 3. I am Stephanie Joy Gomez, and today I'll be discussing the topic of planning. So, what is planning? If you hear the word planning, what will come first to your mind? So, planning, mauna siya ang pagplano. So, planning is the process of determining objectives and organizational goals, establishing strategies and integrating coordinated activities in the organization to achieve the goals and objectives. For example, you have a business which milk tea. So, ikaw nga manager, your objective sa imong business is you want your business na mas musikat pa, mas managhan pa imong customer. So, that is your objective. So, your strategy as a manager, magplano ka sa imong strategy. Imong strategy is magpa-buy one take one ka, mag-sale ka, or mag-release ka og bagong mga flavors sa imong milk tea. So, ikaw nga manager, sa imong plano, you need to tell your workers. You need to tell them kung unsa imong plano sa imong business, which is the milk tea. Kung unsa gyud ang imong objective ana nga business. So nimo imong mga workers na ing-ana imong plano ing-ana, so that kamutanan is no conflict in inyong pagplano, organize kaayo, flow kaayo, kanang wala gyud siya kanang conflict na mahitabo sa inyong business. Ikaw po nga manager, you will ensure na your workers work together so that inyong ginaplano nga kuan sa imuhang business, imuhang yung objective, nganong ing-ana, nganong kana imuhang plano, ing-ana. So, ikaw nga manager, you need to ensure na mag-work together gyud mo kay para ma-achieve ninyo ang goal na inyong gusto. So, ang imuhang goal is kanang katong managhan imong customer, mas makaila pa imuhang store. So, if you guys work together, you can achieve that goal na kanang objective gyud nimo sa kana na imuhang business. So, na-gets ninyo ang planning. So, ang planning mo lang yun na siya, ang pagplano. Kay ang pagplanning, it is a very important yung kaayo ang planning sa ato ang personal life o sa iyong business. Kaya ang planning mo na siya ang kanang kanang dili na ka maglibog-libog sa imong anuhon, kanang nakaplano na gid kaayo siya, wala na yung mga conflict na mahitabo, kanang organized na gid kaayo. So, important gid kaayo ang planning. So, nag-gets na ninyo? So, okay, let's proceed to the types of planning, So, first is single-use plan. So, single-use plan is a set of activities designed for a specific goal that is unlikely to be repeated in the future. Most of the time, a single-use plan is used for a particular time period. It is developed for a one-time project or event. Single-use plan activity is sa isa lang yun siya, sa isa ka tuig mahitabo. Once in a year lang yun siya mahitabo. So, kani siya nga activity, giplanuhan yun ni siya, og maayo kay para sa pagpadulungay na kato nga activity or project is organized tanan, walay conflict, flowy lang gyud kaayo inyong ginaplano na kato na project. So, for example, Aquintabo Fair. So, Aquintabo Fair, mahitabo ba siya bulan-bulan? Diba, dili? Mahitabo lang siya sa isa ka tuig. So, mo na siyang example sa single-use plan. Diba katong pag Aquintabo Fair na to, wala tayo na experience na mga conflict, na mga kuan. Very organized yung kaayo.
Kay giplano man gyud sa katong nagplano, iyahag yung organize yung kaayo, ilahag yung giplanuhan katong nga project kay para wala gyud conflict na mahitabo. So very important yung kaayo ang pagplano. So for example po sa single use plan, ano na siya ang mga events, mga something na once in a year lang yun siya mahitabo. That is single use plan. So isa lang yun siya sa isa ka tuig mahitabo nga project or activity. So that is a single use plan, and I hope you guys learned a lot about planning and the type of planning, which is the single use plan. So thank you guys for listening, and I hope you guys learn a lot. Good day, everyone. We are the group 3, and I am Rimac P. Layson, and today I be discussing the topic of standing plan and contingency plan. So first, standing plan. What is standing plan? Standing plan, it is a ongoing plan designed without a determined time period. It is often created to achieve a continuing set of goals. Standing plans are usually policies, rule, procedure, and program developed to serve as a guidelines of methods to be followed in accomplishing particular objectives. So for example, school have a standing plan for students who fail in a particular course subject. The school will offer a remedial class or summer class for the concerned studies. So, for example, is Mungkas. No kay for example, si President is nasa lagi buhat niya standing plan para sa mga estudyante. It's all about sa mga mahilig na student. So matagag chance ang student niya makapadayon gyapon og mahimong malampuson nilang pag-eskwela kay tungod sa ilang plano para sa anang mairig, so makapadayon gyapon siya, no. So mo na ang pinakanindot nga standing plan sa Mungkas. So mo to standing plan, and next is standing plans is a form of organizational policies and procedure designed to be used over and over again. These setting guidelines that direct behavior in uniform direction for certain types of situation regardless of where or when they occur in an organization. So, isa po nakapanindot sa school or company nga complete uniform, no. For example is Grand Mall, entrance landaan o exit yung makita na nimo ang mga guard is naka uniform siya, no. So nindot kayo niya, then inigsulod mo sa sulod, makita po nimo food court dito. Syempre itong food court, ang mga tigluto na nito is naka-uniform gyapon yun, naka-ID, guys. Pati na po sa mga sales lady is makita nimo dito ang mga sales lady o sales boy nga naka-uniform, naka-makeup. So nindot yun, hinlo tanan lang company. So it's all about standing plans. So mo to siya standing plans. Next, contingency plans. So what is contingency plans? Managers most able to detect changes before they happen. It's about thinking ahead, preparing for the worst case scenario. Since the future cannot be predicted with a high degree or certainty, contingency plans need to be prepared. It involves identifying an alternative course of action to be taken and implemented, and the initial plans do not work due to uncontrollable events. So, for example, contingency plans
are important for most common situation, especially when an unexpected problem occurs, like a machine stop working in the middle of the production processes. Managers need to come up with a backup plan. So, contingency plans, guys, no, is nadiri ang mga unexpected nga mga plano, like pag magub-an mog mga computers, so medyo na maagapan na yun, no? So diha mo gawas ang unexpected mga plano para maayo ilang mga naguba nga gamit. So ano na siya, no? And that's all. Thank you. Hello everyone, my name is Rio Bacos. This is my report is about benefits of planning and strategic planning. Benefits of planning, una is planning reduces uncertainty. Ito po ay nagbabawas ng plano dahil walang kasiguraduhan. For example, nagplano kag negosyo, din ang imong negosyo dili permanent or dili sure gyud nga mo lambo gyud. Planning create goals that is used in controlling. Nagbuhat og plano nga layunin gamit lang ang pag-control. For example, ikaw isa ka manager, kailangan nimo kamaayos sa imong mga tao para molambo ang imong organisasyon. Pangatlo, planning gives direction. For example, ikaw isa ka manager, di na kay mga tauhan, kailangan mong maging maayos na manager para ang inyong matutunguhan ay maganda ang kalabasan o nindot ang madulungan sa imong isa ka organisasyon. Pangatlo, planning improves performance of the people within an organization, managers and employee. Ang papaplano ay nagpapabuti sa pagganap ng mga tao sa loob ng organisasyon. For example, nakay negosyo, kailangan nimo og maayong pag-entertain sa mga tao para imong negosyo mo improve og maayo or mo lambo og maayo. Good day everyone, I am Emmy Napoles and today I will introduce to you the 3 levels of planning. We have 3 levels of planning, which are the strategic planning, tactical planning, and the operational planning. So kaning levels of planning is ma-relate nato siya sa levels of management. Like for example, sa strategic planning. Sa strategic planning, ang nagakonduct lang ana is katong mga naa sa top management. Same goes with the tactical planning. Ang nagakonduct lang sa tactical planning is katong naa sa middle management, which includes mga departmental managers, mga ingana. Tapos katupong operational planning is ang nagakonduct lang ana is katong naara pod sa frontline level. So kaning strategic planning no is plano ni siya nga pang long term because its time horizon is 3 to 7 years. So dapat kaning nga plano no is dapat ma-cope up niya up to 3 or good for 3 to 7 years. Next is sa tactical planning. Ang time horizon sa tactical planning is 1 to 3 years. So pang long term gihapon siya pero dili siya same sa strategic planning nga pang taas na jud kayo. Next is lastly sa operational planning. Ang operational planning pod is short term lang siya nga plano since ang time horizon lang niya is less than a year. The levels of planning will be further discussed by Rio Bacos and Clint Zamora. Strategic planning, when we say strategic planning, ito po ay involved gyapon siya sa pag-analyze o pagtukoy sa mga layunin o sa mga buluhaton. For example, nakay gusto nga buhaton pero dili nimo mabuhat. Kailangan nimo panindigan gamit ang diskarte para mabuhat nimo ang imong gustong buhaton. Mao na siya ang strategic planning. Thank you po. Good day everyone.
I'm Clancy Zamora from Group 3, and I'm gonna be discussing the tactical planning, operational planning, and the nature of goal. Tactical planning. So what is tactical planning? I'm going to explain it in Bisaya para mas masabtan sa tanan. So ang tactical planning dunay time frame na 1 to 3 years. Ang responsible ani nga mga planning is ang middle managers. And take note nga ang tactical planning is always aligned sa strategic planning. So para mas masabtan na ko illustration. So inani. So kung tahay ang naay company nga nagpangalang Cozinet nga nag-specialize sila sa pagbuhat og mga knitted products and jewelries, etc. And ang ilang goal is to increase ang ilang sales within the next 3 years ug mo-increase ang sales ug makadani og wide customers. So unsa di ay ang ilang pamaagi para ma-achieve to nga goal? So diri na mosulod si tactical planning. So sa tactical planning para ma-achieve to nga goal, inyo siyang i-break down into small pieces or kanang step by step ninyo gagmayon ninyo ang plano para mas dali siya ma-achieve. So si tactical planning maghuna-huna mo. So it means para mas modaghan inyong customers, mag-wide customers, so magbuhat mo og dili masulod ang mga magbuhat og mga online shops or mag-promote sa iyong business through online, makig-collab sa mga influencers. So inana ang tactical planning. Open mo og online shops, mag-delivery, since pa man mo'y branch, nya gusto mo nga mo increase ang sales para mas makapalaganap mo sa inyong branch og para maka-catch mo og kanang wider customers. So inana ang tactical planning. Kanang para ma-achieve ang goal, inyong i-break down into small pieces, kanang mas mapadali step by step para mas efficient ang pagkuha ato na goal. So inana ang tactical planning. Operational planning. So ang operational planning dunay time frame na less than a year, and ang responsible ani nga mga plano is ang frontline managers. So same ganina sa tactical planning, ang operational planning is aligned pud siya sa tactical planning. So ganina sa tactical planning atong example di ba is ang goal di ba nila is mag-increase og sales ug maka-reach og wider customers. So ang ilang tactical plan is katong makig-collab sa mga social media influencers ug mag-open og online shops o kanang mag-promote og mga kuan through social media, promote silang products, magkuan ka ng mga paid advertising campaigns. So sa operational planning pod, unsaon to pag-execute ng mga plano? Ang operational plan is unsaon to siya pag-execute ng mga tactical plan. So ganina kay makig-collab man ta, sa operational plan, unsa nga specific content ang inyong buhaton kung makig-collab mo. So inana ang operational planning. Sa tactical plan makig-collab, sa operational plan unsa na specific content ang inyong himuon para i-promote ang inyong product together with the social media influencers. So kung mag-delivery pod, dapat inyohang ikuan na dapat na ay timely and quality nga kanang delivery sa product, since mag-online shop man mo inana. So mag-set mo og kanang mga schedule sa inyong collaborations. So inana ang operational planning, kanang unsaon pag-execute sa nabuo nga tactical plan. So inana lang siya ang operational planning. So take note nga ang strategic planning, tactical planning, and operational planning is always na sila kuyog tulo. Og maora to. The nature of goal. Unsa day ang goal? So ang goal mao ni siya ang pundasyon sa tanan. A goal should be set first para na nakay vision kung unsang imong buhaton para makabot to siya. Unsa day mga steps na imong buhaton para makabot tong goal nga imong giset. So sa pagbuhat og goal natay mga characteristics. So a goal should be SMART. S for specific. So ang goal nato dapat klaro. M for measurable. So ang goal nato, it should be quantifiable. So attainable. A for attainable. So ang goal nato is dapat kanang klaro nga ma-achieve nato, nga ma-manage nato. So inana ang goal. So R for relevant.
So dapat ang goal nato is kanang importante or significant, kanang naiida kong importansya mapuslan ana. And lastly is time bound. So ang goal nato is dapat natay kanang date or specific date nga dapat kana nga date mahuman na siya, or untahay mo magtukod ta og building within 5 years. So dapat sa pagka 5 years nahuman na siya na building. So inana ang time bound. So ang characteristics sa goal is SMART: specific, measurable, attainable, relevant, og time bound. So mo to siya ang goal, the nature of goal. So, good day everyone, I am Emmy Sinapoles, and today I will discuss the two types of goals, which are the short-term goals and the long-term goals. So first kaning short-term goal. So, ang short-term goal is a type of goal that needs to be achieved within a short period of time lang. So usually within a day lang, or within a week, or within a few months dapat ma-achieve nato ni nga goal, because from the word short mismo, so mubo lang gid siya og kuan kanang time span nga dapat ma-achieve nato na nga goal. So kani nga mga goal is kanang dali ra daw siya ma-manage, and also dali ra pud siya ma-achieve, because diba kung matawag nato siya nga short term goal, so dali ra gid siya buhaton, so dali ra nato siya ma-achieve, diba? So for example, kita as a student, tagaan ta og mga tasks sa atong mga instructors, which is karon gihatag, tas next week ang due date, tapos so ang ato ang goal is dapat mahuman nato na nga task before the due date or on the due date. So mao na ato ang goal as a student. So para as one pod kanang para pud ma-achieve nato to, so buhaton nato ang ato ang role as a student, nga humanon gid nato to ang ato ang task, humanon nato tong gihatag sa instructor para syempre naputay grado og ma-achieve nato ang ato ang goal. So kaning short term goal is a type of goal nga kanang dali ra gud di mo makita ang result. So diba, if makahuman ta og kanang mga activities nato, mga tasks, so diba maka-feel ta og relief, maka-feel ta og satisfaction, maka-feel po ta og sense of accomplishment. So kaning mga nabati na to nga mga satisfaction, kaning satisfaction is makatabang siya sa atoa, and also sa as a worker, as a student and as a worker nga kanang mas stay motivated ta sa atong gipangbuhat ba. So kung as mas stay tang motivated sa atong mga gipangbuhat, so ma-motivate ta nga mas mukugi pa para ma-achieve na pud nato ang ato ang long-term goal. Because short-term goals kanang kung ma-achieve nimo mga short-term goals ko, it could lead to achieving your long-term goal, diba? Kay kaning short-term goal is kanang murag step lang gud siya sa ato ang long-term goal, or kanang mas bigger nato nga goal. So ma-discuss rin ako ng long-term goal sa sunod. So same goes with working in a company, So kung tahay isa ka worker, gitagaan ka sa imuhang manager or sa imuhang boss o kanang task. So dapat kana nga task daw is mapasa na nimo or mahuman na nimo next week or pila ka months pa lang. So mo na imuhang goal as a worker nga mahuman nimo na nga task para ma-impress nimo ang imuhang boss. So mo na imuhang goal, mahuman nimo na siya. So ang imuha pong buhaton is, diba, kung tagaan kag task, dapat ang imuha yung buhaton as a worker is buhaton yun na nga task nga gipabuhat sa imuha para ma-achieve nimo to nga goal. Diba, kung ma-achieve nimo to nga goal katong short term goal lang, tas napug kay goal nga kanang gusto ka ma-promote, so by working that short term goal, possible nga ma-achieve nimo to imuhang long term goal or bigger goal nga mahimo kang or ma-promote ka sa imuhang trabaho. So that's all for the short-term goal. So next is ang long-term goal. So unlike short-term goal, from the word long, so long-term goal needs much more longer time para ma-achieve o para makita nato ang result. So kaning long-term is kanang usually focused just sa future. Like ang iyahang vision is ang future, diba? So
kaning nga goal is na this is not achievable with one single step lang. Dili na to siya ma-achieve with one single or simple step lang. So kanino kasagaran kaning long-term goal is much more meaningful and much more important. That's why long-term goal needs much greater effort, greater focus, and syempre greater planning, no? So kita example as a student, majority man gid sa ato is naatay goal. Syempre mo graduate sa college karon. Syempre kita first year. So ang goal gid nato or long-term goal nato is mag-graduate sa college. Napoy uban nga gusto nila to build a successful career in the future. And also gusto pod kasagaran sa ato nga mag-ipon og kwarta kay para makapundar og sariling balay or magpalit og nindot nga sakyanan or magpalit og mga designer bags. Tas napoy uban sa ato nga kanang kanang gusto pod nga mag-abroad dito mag-abroad para magtrabaho or pwede po napoy uban nga kanang mag-abroad kay para magpuyo na dito permanently. So kani nga mga goals no is dili gid siya simple. Dili siya ma-achieve with one single step lang or dili siya ma-achieve within a day or within a week or within few months. So kaning kanang like dili pud kuntahan sa kita as a student goal na to is makagraduate. So dili po nato ni ma-achieve ni nga goal with one single step lang untahay ugma. Gusto ka nga makagraduate na ka so dili po na posible. So for example, kita as a student ato ang goal is makagraduate no. So para po ma-achieve nato ni nga goal, so need yun nato og greater planning, greater effort, and also greater focus. So plano no. So magplano ta kung unsay mga buhaton nato para makagraduate ta sa college. So syempre no, magplano ta kung suntahay dapat dagko ta og scores at mga quizzes or dapat ansiran gid nato permi ang mga gipanghatag nga task sa mga instructors kay kana nga mga task or kana nga mga buluhaton is way gid na siya para maabot nato ang ato ang long-term goal which is makagraduate no. So planuhan gyud nato tarong so kuntahay pagkakuan magplano ka nga ma-dean's list ka kay para kuntahay na puy uban nga gusto nga makagraduate with Latin honors. So so it also needs greater effort. So kung gusto ka makagraduate og college, so need gid nimo siya effort. No, dili ka pwede nga magsettle lang sa less or kanang kuntahay na gipaansiran tas tungod kay nag-cramming, wala na mo ingon na lang bahala na ni, wala na natarong og answer. So kita no napukoy ko i-share which is kanang kita magyud as a student kasagaran sa atua is naagid tay natay batasan or naatay habit which is two of the Filipino values which is first the bahala na og ang manya na habit. So kabalo naman kita ani di ba? So kung gusto kita nga makagraduate, dapat kani nga mga habit which is bahala na kanang bahalaon na kanang kanang ipaubayan na lang sa usabay bahala na si Lord, bahala na si Batman ana kay tungod kay wala na nakabalo sa answer kay tungod nag-cramming ana. Tapos napoy man niya na habit nga kanang unya-unyaon ang mga buluhaton. So kani nga mga habit no kasagaran nga naa sa atua kuan di po na ko ma-deny pa nagsasa ako dapat kaning duha is mo na nato og wala kung gusto ta nga makagraduate sa college, kung naatay long term goal nga makagraduate sa college, dapat kaning duha is walaon na nato na samtang sayo pa, samtang first year pa ta. So no kay para focus kita, syempre focus ta, dili ta ma-delay og dili ta dili ta mabagsak sa to mga pieces tungod lang aning duha ka habit nato. So mo na to siya wala no. So next is focus. So focus kung naa kay goal dapat focus jud ka, dili ka magpa-distract sa uban like kung tahay kanang naay mga naay mga kung tahay imbes nga mag-study mag shot or sabadiha pero okay naman ang inom basta control lang yun like manage your time, manage sa time sa sa kanang mga inom o manage pud sa time syempre sa studies
ba naman jud ingana mas mabalance man gyud nga depende gyud og kanang dili gyud ka gusto nga dili gyud ka kursunada sa imong pag-eskwela ana. So focus no mo na importante greater plan mo na pinatulo ka importante nga naa sa long-term goal. Dapat ang long-term goal needs greater planning, effort, and also focus, no? So, additional information lang, no? Ang short-term goal daw is just a component of the long-term goal. So, kani daw, para daw mas mapadali ang pag-achieve na to or mas mapasmooth or mapasayon ang ato ang pag-achieve sa tong long-term goal is naaning short-term goal, which is ginabahin-bahin na to ang mga task or mga buluhaton sa ato ang long-term goal and make it into short-term goals para mas organized ang ato ang pag-achieve sa ato ang goal. So same goes with working in a company. Ana, kung naamoy sa isang company na mo'y goal, lamoy long-term goal. So ang man jud ang management is kanang pangita sila og way nga matagi-tagi ang mga trabahoon sa mga empleyado kay para mas mapasmooth og walay gubot ang ilahang pag-achieve sa ilahang long-term goal. So to again, I am Emmy Sinapoles and thank you for listening, and that's all.